Welcome back to my YouTube channel. This is Lay, ang inyong kachika dito sa Milan, Italy. So our topic for today is about dun sa trabaho or mga nagiging trabaho ng undocumented Filipino dito sa Italy. So undocumented, ibig sabihin wala silang proper document to work or working visa or nag-tourist sila dito, then after nila mag-tourist, hindi na sila umuwi at nag-try silang magtrabaho dito. Kaya nawalan sila ng visa and yung tinatawag ba nating TNT for short. So medyo iba yung boses ko ngayon dahil kagagaling ko lang din sa ubo at paos. Kaya 3 weeks tayong hindi nakapag-vlog. So, let's go back to our topic. So, yun na nga. Ang unang-unang nagiging trabaho talaga dito ng mga Pilipino ay ang pagiging domestic helper sa bahay. Especially yung mga babae kasi mostly nang nagtatrabaho sa bahay ay mga babae. Pero meron din namang mga lalaki pero bihira lang din yun. So, yung mga undocumented na nagtatrabaho ay minsan okay lang din sa amo kung wala silang working visa or proper documents. And yung pangalawa naman ay yung badante or yung caregiver. So, minsan kailangan din ng mga caregiver na pumapayag din yung mga amo na kahit wala silang document, ay nakakapagtrabaho sila as caregiver, especially kapag meron silang at least background or experience sa pagki-caregiver. Yun. So, dito nga ang tawag ay badante. Yun. Pwede din yun. Kaya lang, syempre, kapag badante ka dito, dapat marunong kang mag-Italiano or magsalita ng kanilang lengguwahe. Dahil mostly ang binabantayan or inaalagaan ay yung mga elderly, yung matatanda, which is hindi sila nakakapagsalita ng English. Kaya talagang kailangan pag-aralan mo yung lengguwahe nila kung decided ka talaga na makapagtrabaho dito sa Italy. And then, eto namang pangatlo ay ang pagiging nanny or yaya, taga-alaga ng bata. Pero mostly, ang mga nagiging amo o employer natin dito ay mga Pilipino. Kasi yung ibang may mga anak dito na maliliit, kinakailangan nila na may maghatid, magsundo sa anak nila, at may makasama sa bahay yung mga bata. So mostly, mga Pilipino yung nagiging employer natin, nagpapaalaga kasi kapag ka-Italiano kasi, kailangan nila ng document. Hindi ka pwedeng basta-basta na lang maging nanny kung wala kang document dito kasi pagka maghahatid ka ng bata or magsusundo, kailangan meron kang document na ipipresent or kukunin sa'yo ng amo mo yun para ipresent sa school. Para alam nila dun sa school kung sino yung susundo. Kapag ka kasi Pilipino, pwede nilang sabihin na kamag-anak, tita, ganyan, pinsan. Kaya yung mostly nagnanani dito na mga bagong dating or walang proper document ay mga Pilipino ang inaalaga ang bata o binabantay ang bata or hinahatid or sinusundo sa school. So, number 4. Number 4 naman ay yung kargador, pagiging kargador. So, kargador, most especially mga lipat bahay. Ito yung minsan mga Pilipino din yung mga nagiging employer dito. Ayan, so naghahanap sila ng katulong para sa pagbubuhat ng mga gamit sa paglilipat ng bahay. Minsan din, meron ding mga Italiano na okay lang din sa kanila na walang documents. Kaya lang kasi itong mga nagkakarga or lipat bahay, hindi ito permanente talaga. Mga sideline lang ito at bihira din naman ito kaya hindi ka mabubuhay dito kung ang magiging trabaho mo lang ay pagiging kargador. At syempre yung iba naman dito ang nagiging trabaho, ito na yung number 5 natin, ay ang pagiging tindero o tindera.
Yung iba kasi lalo na kapag marunong magluto, yan, gagawa sila ng kanilang mga pagkain, specialty, binibenta nila sa mga Pilipino dahil nga para maka-survive. Kasi minsan, mahirap din talagang humanap ng trabaho kapag wala kang document or proper documents. And number 6 natin ay sa restaurant. Sa restaurant ka pwede magtrabaho as dishwasher. Pero ito ay bihira lang din kasi ang mga nagiging employer naman dito ay mostly ay Chinese. So yung ibang Chinese employer, okay lang sa kanila kung wala kang document at ang magiging trabaho mo sa kanila ay labapiati, yung tinatawag na labapiati or dishwasher. So, minsan kitchen helper ka rin, ganun. Kaya lang, minsan kasi may control na tinatawag, yung may mga dadating para kontrolin yung mga empleyado, kung may document sila. Syempre, ang nangyayari pagka ganun, pinagtatago nila or pinalalabas muna nila sa kusina. Kasi yung kusina kasi minsan talagang may mga backdoor yan. So, pinalalabas nila yung mga undocumented para at least hindi sila mahuli dahil malaki yung imumulta nila once na nahuli sila kapag meron silang pinagtrabaho na undocumented. And number 7, kailangan kapag lalaki ka naman or siguro kahit babae rin, yung madami kang alam na trabaho katulad ng pagiging tobero, electrician, ganyan, marunong magkumpuni ng mga electronics, yung about sa electronics. Kasi madami din ditong mga Filipino na nagpapagawa ng mga sirang washing machine, mga ganyan, mga sirang gamit sa bahay. So, mostly kapag marunong ka magkarpintero, maggawa ng kung ano-ano, ay madami ka rin magiging sideline na trabaho para sa mga Filipino. Or minsan din siguro, kung recommended ka din, pwede ka rin makahanap ng sideline at ang magiging employer mo naman ay Italiano. Pero yun nga, sabi ko sa inyo, hindi ito permanent job. This is just a side hustle job para sa mga, or sideline, para sa mga walang document. And ano pa ba? Gardener, yan, pwede rin yan, isa din yan. Minsan mga nagpapatabas ng mga damo, ganyan, nag-aalaga ng mga garden or di ko alam masyadong sa gardener at saka sa mga farm. Pero I'm sure meron dong mga nagtatrabaho na hindi permanente. Kumbaga parang seasonal job lang na kahit undocumented, pwede. Yan mga fruit picking, ganyan. Or fruit pickers. Yan, pwede yun sa undocumented. Pero syempre, hindi nga ito permanenteng trabaho. And lastly, ang ating number 8 ay yung paglilinis ng opisina. Ayan, ang pasok nito ay madaling araw or gabi. So, pwede ka mag-start ng 5 to 9 or 5 to 8 ng umaga. And yung sa gabi naman minsan ay 7 o'clock to 10 o'clock. So, meron ding mga employer na kumukuha ng isang tao para maglinis ng kanilang opisina na hindi na kinakailangan ng document. So, hindi ko kayo ini-encourage na mag-tourist dito at mag-TNT, okay? Pero ang sinasabi ko lang, ito yung usual na nagiging trabaho ng mga undocumented Filipino dito or kahit ng ibang lahi. At mahirap talagang makipagsapalaran dito. Swertihan na lang din kung talagang para sa inyo ito, para sa inyo ito. Pero kung talagang hindi, ay hindi. Kasi may mga kapwa Filipino na rin tayo na nagpunta dito, nakipagsapalaran, pero hindi sinuwerte sa trabaho at bumalik na lang din ng Pilipinas. Kasi dito nga sa Italy ay hindi mo masasabi yung trabaho, lalo na kapag undocumented ka. Kung yung mga may dokumento nga ay medyo nahihirapan ding humanap ng trabaho, yun pa kayang wala. Kaya kung pupunta kayo dito, sapalaran talaga yung trabaho.
So, maigi din kung merong sasalo sa inyo para tulungan kayo kasi mostly ang mga ganitong klaseng nagpupunta ditong mga Filipino ay meron ng mga kakilala or meron ng mga recommendations sa mga amo nila. Kasi kapag may magre-recommend sa'yo at tiwala sa kanya yung amo, pwedeng kunin ka nila. Pero kung pupunta ka dito at wala kang kakilala, wala kang kamag-anak, makikipagsapalaran ka, medyo talagang risky, talagang mahirap. So, syempre, mas maganda pa rin kung punta kayo dito ng legal, documented, kasi higit sa lahat, makakapagtrabaho kayo ng wala kayong iniintindi, wala kayong iniisip dahil documented kayo, hindi kayo mahuhuli. At the same time, madami kayong benefits na pwedeng ma-avail kapag meron kayong document. So, mas maganda pa rin kung talagang documented kayong pupunta dito. So, ayun lang ang aking may share for today. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic. And siguro, pwede rin kayong mag-suggest sa akin ng mga tanong or topics nyo para mai-discuss ko kung ano yung nalalaman ko. And also, based pa rin sa aking experience sa paninirahan dito sa Italy. So, bye for now. God bless us all. Bye!